Babala, sensitibo at lubhang delikado ang mga eksenang inyong mapapanood. Kaya huwag gagayahin. Ayan mga idol, oh. Tingnan nyo to, nakikita nyo to mga idol. Sa bidyong ito, makikita ang isang lalaki na sa unay tilay nilalaro lang ang mga bubuyog sa kanyang kamay. Pero maya-maya pa, ang hawak niyang mga bubuyog, Pwedeng ilagay sa mukha mga idol, oh. idinikit pa niya sa kanyang pisngi. At ilang sandali pa, ang mga bubuyog, ipinalaman niya sa 2 tipak ng honeycomb. At saka kinain. Grabe na to! Nakakatakot po yung ginagawa niya. Hindi ko kakayanin po kumain po ng mga ganon. Sila, wala na mga bubuyog. Woo! Ay, nako. Ang mga bubuyog, isa rin sa iniiwasang insekto dahil sa masakit itong sting. Pero mukhang mga bubuyog yata ang dapat umiwas sa lalaking nakilala namin. Ang lalaking kumain ng mga bubuyog na hanap namin sa Jovelar sa Albay. Siya si Gemini Obispo, 40 taong gulang, isang magsasaka. Ang pagkain ng bubuyog, ang isa raw talaga sa mga plano niyang gawin noong araw na yon. Kaya naisipan kong yung mga bubuyog ang i-content ko at kainin. Mga extreme na talaga yung simulan ko sa vlog na simula pa. Kaya yung bubuyog naman ang nasimpuan ko. Sa video, makikitang isinuksok ni Gemini sa isang punong kahoy na natumba. Paglabas ng kamay niya, may hawak na siyang isang dakot ng bubuyog. Nung nasa kamay ko na yung mga bubuyog, ramdam ko na parang mangangagat at siyempre lumilipad sila. Medyo sumagi din sa isip ko na kaya ko ba to? Kaya ko kayang kainin to? Medyo may naramdaman akong kaunting takot noon sa mga sandaling yon. Ilang sandali pa, idinikit na ni Gemini ang mga bubuyog sa kanyang pisngi. Anong trip ba yan, Gemini? Makikiliti ka talaga. Hindi nyo kakayanin ng mga susunod na pangyayari. Kumuha si Gemini ng 2 piraso ng honeycomb. Dito niya ipinalamaan ang mga bubuyog. At parang kaswal lang na minukbang ang mga ito. Di pa siya nakontento at kumuha pa ng isang dakot ng bubuyog. Inilagay sa bibig sa kasabay na kinain kasama ng honeycomb. Ang video na ito ni Gemini, meron na ngayong 1.2 million views. Ano ba kasing trip itong si Gemini at mga bubuyog pa ang napagdiskitahan? Bakit hindi nilang itong honey ang kainin? Ha! Ang honeybee ay isang klase ng insekto. Tinatawag silang social insects because they usually come in colony. Considered sila na magagaling na organism, no? Kasi they can produce their own food. Yung kanilang honey na ginagawa, pagkain nila yon galing sa sarili nilang production. Ang honey o pulot, ang matamis na liquid na gawa ng honeybees mula sa nectar ng mga bulaklak. Mostly binubuo ito ng sugar as well as mix ng amino acids, vitamins, minerals, iron, zinc at antioxidants. Isang kakaibang katangian nito ang kakayahan nitong hindi mapanis. Alam niyo bang na-discover pa raw noon ng mga archaeologists ng pots of honey sa mga ancient Egyptian tombs na makakain pa raw despite its age? Ang eternal na shelf life ng honey ay dahil daw sa low moisture content at acidic pH levels ito. Mga dahilan kung bakit di kayang mabuhay ng mga bakterya at iba pang microorganisms dito. Doon sa safety feature or safety function ng worker bees, kasama doon yung paggamit ng kanilang sting. No? At anyone, any insect, any entity that approaches them at makaramdam sila ng threat, they will do yung pag-sting. Sa Celtic mythology, ang honeybees ang messenger daw sa pagitan ng mundo at ng spirit realm. Ang folklore nito nag-carry on sa Christian times. Sa Scotland at England, may mga kwento na naghaham daw ng malakas ang mga ito sa bisperas ng Pasko para sa kapanganakan ni Jesus.
Kaya naman, nang inadopt ang Gregorian calendar noong taong 1752, kung saan 11 days ang tinanggal, hindi na marinig ang pagham ng mga bubuyog. Isang senyales daw yon na hindi natuwa ang Diyos sa pagbabago. Going back to Gemini, bago pa raw siya nakakain ng bubuyog, nauna na rin siyang kumain ng iba pang hayop at insekto. Ito ang aking imumukbang, oh, palaka. Nariyang kumain na siya ng palakang bukid na buhay. Pang mukbang? Mga langgam. Pati na nga bubuit o batang daga. At ang lahat ng ito, for the content daw. Dahil bukod sa pagiging farmer, si Gemini ay isa ring vlogger. May gagawin naman tayong... Kakatapos lang po ng pandemic. Naisip ko pong mag-vlog. Sa una, yung mga content ko pa simple-simple lang, mga pagpapatawa lang. Pero dahil wala raw pumapansin sa kanyang mga ginagawang content, naisip ni Gemini na makipagsabayan na sa ibang vlogger na tulad niya. Nagsimula siyang tumikim ng mga kakaiba at delikadong bagay. Ang unang content niya, ang pagngasap sa tangkay ng badyang o giant taro, malalaking halamang gabi, na toxic sa tao dahil sa taglay nitong calcium oxalate crystals. Nang kinagat ko nga po yun, sobrang katit talaga sa lambunan, parang sinusunog yung bibig ko eh. Nga ulit, nga. Makati. Ayon kay Gemini, kapag kumakain daw siya ng mga exotic na pagkain, At after po ng video, yung iba niyan, nailuluwa ko pa. Pero hindi natin maiwasan na walang bakas. Pero talagang ninulunok po talaga yan. at sa paniniwalang makokontra ang epekto ng kinain, umiinom daw siya agad ng sabaw ng niyog o buho. Oo. Pero sa pagkain daw ni Gemini ng mga bubuyog, hindi rin siya nakaligtas sa mga sting nito. Ito talaga yung totoo. Marami din akong kagat na dinanas dyan sa bubuyog na yan. Pati yung ngalangalan ko po, medyo natadtad rin. Pero nasa video pa eh. Kaya hindi ko pinapalata na sobrang hirap talaga ng video yung gawin. Yung kamay ko rin medyo natadtad rin ng kagat ng bubuyog at namagarin yung tatlong daliri ko. Aminado naman ang asawa ni Gemini na si Josie na delikado ang ginagawa ng asawa. Nag-aalala din po ako sa kanya, sa kalusugan niya. Pero sinuportahan ko na lang po para sa pamilya namin. Simula po nang may nag-viral sa kanyang video, medyo okay na po yung kita niya. Kakatulong naman po. Nabibili na po yung bigas, masarap na ulam. Saka po, may nabibili na rin pong materials pang paggawa ng bahay namin. Ayon sa isang article, ang mga Thai people, especially yung mga nasa northern at northeastern Thailand, may long cultural history ng pagkain ng mga insekto, kasama na rito ang mga honeybee. Although, common na ang pagkain ng mga insekto sa buong mundo, ang mga ethnic groups sa parting ito ng Thailand ay remarkable daw dahil sa large scale na pagkonsumo nila ng honeybees. Ang bees at wasp daw ang most important insektong kinakain sa northern Thailand. Yung piniprepare sa Thailand na pagkain, yung these are larvae or pupa stages ng honeybee. Ito ay nag-undergo muna ng preparation, either by roasting or piniprito. At itong preparation na ito ay nagkakaroon ng significant na reduction noong apitoxin na kasama doon sa ang apitoxin, ito yung kumbaga venom na nandoon sa sting. Kung mali ang pagkain ng ganitong uri ng insekto, ano naman kaya ang pwedeng mangyari sa taong kumain ito? For one, mai-inject yung venom na nakakalason nga. Two, yung mga sugat na binigay neto sa kanya, pwedeng maging infected, pwedeng ma-infect. Now, yung death from bee venom, depende yan sa dami ng sting. Usually, isa lang sting, walang problema yun, malalabanan ng tao, ng adult. Ang problema, if you are highly allergic to the venom, kahit isang bee sting, kung highly allergic ka, pwede kang mamatay agad due to anaphylaxis, anaphylactic shock. Dun sa pagkain niya ng bee, pangontra niya yung buko juice. For one, yung venom, mapupunta yun directly sa blood niya.
no? Yung buko juice, dadaan muna sa tiyan niya yun. Hindi naman pangontra yun sa venom, yung buko juice. Ang pinakamahalagang dapat nating malaman ay may ginagampan ng papel ang mga bubuyog sa ating ecosystem. Tinaguri ang most important living species ang mga bubuyog dahil 70% ng agrikultura ng buong mundo nakasalalay sa mga ito. Habang nawawala ang mga honeybees na nagko-contribute sa pollination, nawawala ng agent ang mundo ng natural pollinators. Pag sinabing pollination, may kadugsong na propagation and plant reproduction. At kapag nawala sila, bumababa ang biodiversity ng mundo. Matapos makilala si Gemini sa kanyang mga naunang viral video, bumalik na raw siya sa pagko-content ng mga ordinaryong pagkain. Masasabi ko lang sa mga nagpa-vlogs po nga dyan, yung mga gusto pang maging content creator, mas mainam po na huwag nyo nang tularan itong mga video kong stream. Pwedeng ilagay sa mukha mga idolo. Maraming pwedeng ibida sa social media. At kabilang na dyan, ang mga bubuyog. Let's be good at protektahan na lang ang mga bubuyog.